ang mga bubonista, nagrally ang mga hinayupak nila. Anak ng kamuti naman, no? Hindi man lang tayo masindak-sindak ng mga hinayupak na ito. Ang lakas ng loob ng mga supporters ni Bubuim na magsagawa ng rally, ha? Rally. Suporta kay Bubuim. Ganun. Akala ko ba sobrang dami ninyo? Ano po ang nangyayari? Bakit nilangaw po kayo? Mantakin mo, saan sila nagrarally? Sa Quezon City, Welcome Rotunda. Ang liit-liit lang yan, hindi pa mapuno-puno. Anak ng kamote, wala pang 50 yata, wala pang 20 yung nagrarally. Ito po yung patunay na wala ng supporters itong si Bongbong Marcos. Wala ng loyalista. Talagang tunaw na ho. At huwag nyo na pong ipilit, larga doon, na meron kayong mga supporters. Sabi, 32 million daw. Animal, wala nga ho. 1 million, wala nga rin eh. Yung iba, nagsi-withdrawhan na ito ang tunay na bilang ninyo. Wala pang 50. Gawawa tong mga hinayupak. Mag-usapan rin po natin yung traidoran sa Malacanang. Naku, ano nangyayari ngayon sa mga gabinete ni Bubuim? Nagtablahan na po. Bersamin versus Remulla. Sino kaya yung malakas na kapit dito? Remulla or Bersamin? Aba, si Bersamin biglang sumipsip kay BBM. Nainamin rin po niya na hindi siya nag-resign. Talaga siya po ay tinanggal pagkatapos ng may tumawag sa kanya. Yan po ang pag-usapan po natin. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Bangag na nilangaw, tangina, wala pala kayo eh. Mga trolls na lang yung sabihin natin, mas maraming trolls eh. Mag-subscribe po kayo sa Bisdak Pilipinas. At huwag po nating kalimutan, suportahan ang Berada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 na po ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Suportahan nyo po kami. Makikita nyo po ako ng live dyan sa Berada Aguila. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pag-usapan po muna natin itong traiduran sa Malacanang. Ito po ay nag-ugat na sa pag-isiwalat ng pagkanta ni Saldico tungkol po sa partisipasyon ni Bongbong Marcos sa katakot-takot na insertion, yung budget ng 2025. 100 billion ayon po kay Saldico, at itinuro ni Saldico yung apo ni Lucas Bersamin. Pero inamin niya po, kasi kumalat po sa pahayagan ng mainstream media na siya daw ay nag-resign. At mismong PCO ang nagbalita niyan. Na ngayon, biglang lumabas po ang kwento, galing po mismo kay Bersamin, na siya ay hindi daw nag-resign. Talagang may tumawag sa kanya at sabi na, lisanin mo na ang inyong posisyon bilang executive secretary. O ito, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito po. Pinabulaanan na First Lady Liza Araneta Marcos at ipag niyang si... Teka lang, hindi yan. Narito pala, sorry ah. Nilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nagbitiw sa pwesto dahil sa delikadeza. Sadya daw na desisyon lamang ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang palitan siya sa pwesto. Ang buong detalye sa Express Report. Antindi no, kasi ang sabi niya hindi siya nag-resign for delikadeza, pero ang sabi rin niya sadya siyang tinanggal ni Bongbong. So tama nga ho si KPL kanina na football itong si Bersamin. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Utang ina ka, Auntie Claire. Ikaw pala nagpapakalat ng fake news. So si Claire Castro talaga ang hari ng fake news. So ang sabi niya ay
nagtender ng resignation itong si Lucas Bersamin dahil para sa delikadisa, for delikadisa. Ngayon po, Auntie Claire, ano po yung mukha mong ihaharap kay Bersamin na sabi niya hindi siya nagtender ng resignation for delikadisa, wala siyang sulat ibinigay. Putang ina, traiduran talaga sa Palasyo de Bangag. Ganyan inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pagbibitiw umano sa pwesto ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero sa aming panayam ngayong araw, nilinaw ng dating kalihim ang pangyayari. Ayon kay Bersamin, hindi siya nag-resign pero bago raw ang anunsyo ng palasyo, isang malapit na kaibigan umano ang tumawag sa kanya at sinabing kailangan niya nang umalis sa pwesto. Hindi na sinabi ni Bersamin kung sino ang tumawag sa kanya pero malapit din daw ang taong ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Gandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delicadeza na nag-resign ako, mayroon sana sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. The message was very clear that I had to go. Hindi naman ako linta. Sabi pa ni Bersamin, Teka lang, na I have to go, hindi naman ako linta. So, hindi siya kapituko. So, hindi siya limatok sa Bisaya, linta sa Tagalog. Hindi siya nag-resign. So, may nagpapababa sa kanya sa pwesto. Yung tumawag sa telepono. At hindi rin sa Office of the President, malapit na kaibigan, sinabihan ka lang, no? Sabi niya, malapit na kaibigan ni Bongbong Marcos. Sinabihan ka, ano malapit kaibigan? Hindi ko mag-gets, malapit niyang kaibigan o malapit na kaibigan ni Bongbong na tumawag sa kanya. Sino bang Poncio Pilato dyan na mas makapangyarihan pa kay BBM at pinapaniwalaan mo Lucas Bersamin na mag-resign ka? Anak ng kamuti. So may presidente pa talaga. Ang Pilipinas ngayon na nagkukontrol kay BBM, ginawang puppet si BBM, anak ng kagwang. Talayo. hindi rin daw siya nag-alinlangang tanggapin ang desisyon ng presidente. Wala raw siyang sama ng loob sa desisyong alisin siya sa pwesto. Gumaan pa nga raw ang loob niya dahil dito. So, ibig sabihin nga, yun na nga, o tama nga, itong kaibigan, malapit na kaibigan ni BBM, na ito na yung mitya na magbitaw ka na sa pwesto, inutos daw ni BBM. O ito. I was not even disappointed. I do not have that feeling na na-hit out ako. Totoo, parang nabunutan ako ng tinik o napagaang ng malaki yung aking dibdib. Dahil mahirap din talaga ang kalagayan namin sa gobyerno dahil sa dami ng responsibilidad. So, I feel relieved. Hindi ako nagmumukmuk, hindi ako nagagalit. Katunayan, nagkausap pa sila ng harapan ni PBBM matapos ang anunsyo ng palasyo. Git niya, maganda ang relasyon niya sa Pangulo bago pa man ang pagbaba niya bilang kalihim ng ehekutibo. Pero sabi rin ni Bersamin, posible raw na may kinalaman ang biglaang pagkakatanggal sa kanya sa pagkakadawit ng kanyang apong si Adrian Bersamin sa isyu ng korupsyon. Si Adrian, ang Presidential Legislative Liaison Office Chief, na ayon kay Ombudsman Boying Remulla ay pinag-aaralan nilang sampahan ng reklamong conspiracy to commit plunder. Kung meron silang gustong ilabas na demanda sa akin, ilabas nila. Ayaw ko nang masyadong mabigat or malayo, matagal na pag-uusap tungkol yan dahil I'm ready to stand up and to back my innocence. Pinaiimbestigahan na rin daw ng Independent Commission for Infrastructure ang pagkakadawit ni Bersamin sa isyu ng korupsyon. Pero ang mensahe niya ngayon sa mga dating kasamahan sa gobyerno, Bahala na sila sa buhay nila. Kasi ako, wala na ako sa gobyerno. Sana hindi na nila ako abalain pa. Dahil ayaw kong makasakit ng damdamin. No? Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Okay, so inamin niyang sinaktan siya. So sino yung nanakit sa kanya? Kasi sabi niya, hindi naman kami ni BBM eh. So magkaibigan sila at wala siyang hinanakit ng loob kay BBM. Mantakin mo ha,
Sinabi na, bakantiin mo yung pwesto mo, umalis ka na, lumayas ka na, pero wala kang sama ng loob, no? Pero, ang tanong natin dito, sino yung sa likod na nag-utos, kausap niya sa telepono para siya ay bumaba, umalis sa kanyang pwesto bilang isang executive secretary? Ganun ba kapangyarihan yung taong iyan? So kung pinaniwalaan ni Bersamin yung kausap niya sa telepono, so ibig sabihin, yung mga taong iyan, kung sino man, ay sila ang nagkokontrol sa bansa at nagkokontrol kay Bongbong Marcos. So lumalabas traiduran nga. Traiduran ng PCO, traiduran ni Bersamin. Meron po akong nakita na post, ito ay sa Batas PH. O, ito ha. Batas PH na EP page. Ang sabi dyan, Remulla Brothers Power Flex Lucas Bersamin seen as collateral damage. Putang. So ngayon si Lucas Bersamin na yung maging collateral damage na ngayon ng Marcos admin. Kasi nga si Saldico tinuluyan na nagiging kalaban na ho nila. So ngayon ito na naman may panibagong mabibiktima ng sindikato, a circle of friends, no, yung mafia dyan sa palasyo. Ang artikulo na yan ay sa Batas PH. Basahin ko po yung nilalaman. Ang sabi ho, Remulla Brothers have hand in Bersamin ouster. So ito yung kausap ni Bersamin. So malalakas ang Remulla Brothers. Former Executive Secretary Lucas Bersamin on Wednesday denied reports that he resigned out of delicadeza, contrary to an earlier statement from the palace amid allegations of his involvement in flood control measures. Sinabi na niya rin, Bersamin's departure comes amid a major revamp in the Marcos cabinet, triggering speculation about deepening internal tensions within the cabinet officials. So putang ina, traidora na nga, tablahan na, laglagan na. The reliable source of Batas PH claim that a heated rift between Bersamin and the powerful Remulla brothers, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, and Interior Secretary John Vic Remulla was among the factors that led to Bersamin's ouster. One plus point was Bersamin's public remark following Ombudsman Remulla's revelations of a supposed warrant of arrest against Senator Ronald Bato de la Rosa. Bersamin asserted in an interview that the newly promulgated Supreme Court extradition rules apply squarely to De La Rosa, a statement that Ombudsman Remulla did not appreciate given the sensitive political and legal implications. So yun lang pala, yung statement lang pala ni Bersamin tungkol sa ICC, na tungkol sa ICC extradition kay Senator Bato, na dapat ay kung ano yung nakalagay sa saligang batas ay dapat masunod bago ma-extradite itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. So ito daw yung dahilan. Kaya nabuwisit ang Remulla Brothers dito kay Bersamin, kaya napatalsik. Outs! Mas nauna pa kay Bubuim, anak ng kamote, ang lakas ng Remulla, no? Mantakin mo, kaya nilang kontrolin si BBM. Pinapaikot nila sa palad si BBM. Kung ano yung sinasabi ni Remulla, mangyayari. Sila rin yung may utak kay Tatay Digong eh. Di ba yung Remulla Brothers, inamin pa nga ho nila na dandili ang tindi ng sindikato, animal. So si BBM, ginawang tuta ng Remulla Brothers, kung ang pagbabasihan natin, iyong Batas PH, reliable source daw eh. Grabe no? So ano ang kalagayan ng bansa natin kung itong mga hinayupak na ito nagmagahari? Mantakin mo, kaya pala from DOJ automatic ng ombudsman kahit
matindi ho ang kaso nitong si Buying sa ombudsman, nagiging ombudsman pa siya. So ito ngayon lumalabas, nagtraidura na ang mga gabinete ni Bongbong Marcos. So ang tinabla nila si Bersamin kasi hindi man nagsumiti ng resignation. Siguro, pumapapil itong si Buying, palabasin natin na nag-korte si resignation for delicadeza kasi dadali ni Saldico. Pinangalanan ni ni Saldico ang kanyang apo na si Bersamin. Ginamit ang pangalan ni PBBM di umano. So magiging magiging collateral damage na naman ang pamilyang Bersamin. Sabi ko nga papayag ba si Bersamin dito? Kasi sumisip-sip si Bersamin, anak ng kagawang. Mukhang ito ay little president na tinagurian natin. Kasi executive secretary, little president yan. Paano po nangyayari na yung little president ay tinalo ng DILG at ng ombudsman, Rimulya? So yung kapangyarihan ni Lucas Bersamin hindi umubra sa kapangyarihan ng Rimulya Brothers. Na ngayon nga, na-outs nga si Bersamin. Hindi ho siya nagsumiti ng resignation letter, pero sinibak siya. Pero wala daw, hindi daw masakit kay Bersamin ang nangyayari sa kanya. Ito ako ay nahihiwagaan sa mga laro ng mga Rimulya. Alam natin itong si Rimulya, talagang syndicate rin ito May mga masasamang balak din itong mga Rimulya Brothers. Pero ito, magugulat ka kasi imbis na magalit si Lucas Bersamin kay BBM, sumisip-sip pa. Sumisip-sip pa si Lucas Bersamin. Baka sakali madala, Kasi nga, marami pong ngayon na nawagan na Marcos resign. Gaya po yung kakatapos lang na rally, mabigat na yung panawagan doon. So ito si Bersamin na una pang na-outs kumpara kay BBM, sumipsip pa kay BBM kahit na trinidor siya ng Rimulya Brothers na rito. Jiki, sa panayam naman ng programang OBP kanina kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin, may sinabi siya na mukhang mas safe pa rin ang Pilipinas kay President Marcos. Narito ang kanyang sinabi. You cannot know about, I'm not disparaging the Vice President, ang kakayahan niya, but I think it's safer for the Philippines to stay with President Marcos. At Maricel, kaugnay pa rin sa Tingnan mo mutaki na ginago ka na ng gabinete ni Bongbong Marcos. At si Bongbong Marcos nakinig sa gabinete, Rimulya Brothers, na sibakin ka. So ngayon sumisip-sip ka pa rin na mas safe pa rin daw ang Pilipinas pag si BBM ang presidente kumpara pag si Vice President Inday Sara maging presidente. Anak ng kagawang ka naman talaga, Lucas Bersamin. Huwag ka nang sumipsip dahil tutuluyan ka na ng Rimulya Brothers. Kasama yung apo mo, ibabaon nga. Ewan ko kung madadala pa ba si BBM ng paninipsip ni Lucas Bersamin. Kasi kung maghanap sila ng fall guy, malapit talaga si Lucas Bersamin. Yun ang ikinanta ni Saldico. So naghahanap na naman ngayon sila ng butas, naghahanap na naman sila ng pwedeng mapalusot, mga palusot para hindi madali si BBM. Kasi hindi ako naniniwala na si BBM lang ang talagang tumatanggap ng kickbacks at si BBM lang ang nakikinabang. Sa palagay ko lang pati itong si Rimulya, yung Rimulya Brothers, sabwat rin po ito sa mga kickbacks. Palagay ko lang kasi kung ito po ang paniwalaan natin, Rimulya Brothers ay mas makapangyarihan lumabas kay Bersamin at nauuto si Bongbong Marcos, ay malamang malitang pera din siguro yung hinahatid sa kanilang kabahayan. Tuloy po natin. Usapin niya dating ES Bersamin, may reaksyon na bang Palacios sa sinabi nito na hindi siya pinalitan, kundi hindi siya nag-resign, kundi siya ay pinalitan talaga?
Sa ngayon, Jiggy, tahimik pa ang Malacanang tungkol dyan. Bagamat kanina pa natin sila hinihingan sana ng pahayag tungkol dyan sa sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang malinaw, sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang araw, ngayong araw dito sa Malacanang, at pinangunahan niya ang panunumpa kay Ralph Recto na pumalit kay Lucas Bersamin bilang Executive Secretary. Kasama rin doon sa mga nag-take ng oath kanina, sina Secretary Frederick Go bilang Finance Secretary at maging sa Secretary Vida, inulit din yung kanyang panunumpa dahil sa pagkakataong ito sa harapan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Justice Secretary. Jiggy? Alam mo, ang exact word na pwedeng gamitin natin sa nangyari kay Bersamin ay trinidor siya. Yun yung legit dyan. Na trinidor si Lucas Bersamin. Trinidor ni Bongbong, trinidor ng Remulla Brothers. Kung ang pagbabasihan natin sa post ng FB page ng Batas PH, traiduran ang nangyari. Alam mo naman, itong si BBM, likas sa kanyang pagka-traidor. Mga Remulla Brothers, talagang mga traidor, history na yan. Mga traidor ang mga ito, biktima nila si Tatay Digong. Ngayon naman si Bato, pilit nila kasi no choice kasi ang Marcos admin. Kailangan nilang maghanap ng mga diversionary tactics para hindi tuluyang mapuruhan ang gobyernong ito. Para hindi tuloy mapapag-usapan ang korupsyon sa ating bansa. Yan ang nangyayari ngayon eh. Kaya ang pinaka the best at pinaka pwede na magamit nila para mapagtakpan ang issue sa korupsyon under Marcos admin ay yung International Criminal Court na nagawa-gawa nga ng kwento si Buying eh. Meron naman ng warrant of arrest. Meron na daw. Hanggang ngayon nanindigan pa rin siya. May warrant of arrest na daw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ganun katindi. Itong si Buying, ganun kakapangyarihan. Mantakin mo ombudsman lang po ito, pero ina-announce niya yung tungkol sa International Criminal Court na nagmistulang si Buying Remulla ay nagiging spokesperson ng International Criminal Court na kumbaga ay nakadepende na ngayon kay Buying kung ano ang impormasyon na nanggagaling sa ICC ay siya ay magsasalita. Tandaan niyo po, si Buying Remulla ay isang ombudsman. Hindi po siya ay spokesperson ng International Criminal Court. Pero bakit nag-iingay siya patungkol di umano sa warrant of arrest si Senator Bato? Kasi gusto po nilang pagtakpan ang mga issue sa flood control, korupsyon, kaliwat kanan. Alam niyo ako nga, yung rally sa Iglesia ni Cristo, yung speech sa talumpati ni Senator Amy Marcos. Ako'y nagulat eh. Di ba kaya diversionary tactics din po ito para hindi mapag-usapan ang animal na flood control? Kasi napansin ko hindi naman sinisisi ni Senator Amy yung ading niya patungkol po sa korupsyon sa ating bayan. Wala eh. Nakapokus siya dun sa pulburon. Ang sabi niya, ading, umuwi ka na kasi nga magpagamot ka na, magparehab ka. Hindi ba kaya part ito ng diversionary tactics? At lumalabas ngayon na mayroong awayan si Senator Amy at si Lisa, ang first family. Pero ito ang balita, piki daw yung awayan ng dalawa. O ito, pakinggan po natin. Pinabulaanan na First Lady Liza Araneta Marcos at ipag niyang si Senator Amy Marcos sa kumakalat online na patutsadahan nila sa isa't isa. Fake news daw yan. Pero ang First Lady tila may pasaring. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita, si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ba ang laman ng umano'y peking away online ng dalawa? Yes, Jiggy. Pasensya ka na hindi ko natanong hindi ko narinig yung tanong mo, but I assume you asked about the fake post na kinote kay First Lady Liza Araneta Marcos at kay Senator Amy Marcos. Yes, kahapon may lumabas kasi na mga fake quotes na pinasinungalingan na ng Presidential Communications Office at nirepost din ito ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang social media accounts kung saan sinabi nga niya na speaking of fake news, ito daw yung entertainment Pinoy style. Makikita natin dito sa peking quote card na ito na sinasabi niya na
na ayaw na niyang makipag-argue sa kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Ang sinasabi niya, ito ay bilang paggalang kay dating First Lady Imelda Marcos at dahil kapatid siya ng kanyang asawa. Pero yung mga statements daw niya, fake. Kasing fake daw ng mukha niya na retokada. Pero again, hindi raw ito totoong quote card mula kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pero makikita rin natin na kalaunan, nag-post din itong si Senator Amy Marcos sa kanyang social media accounts wherein sinasabi naman niya na hindi siya ang nag-post ng quote card na yon na kumbaga ay meme din niya na sinasabi niya na tama, hindi dapat makipag-argue si First Lady sa kanya. Dapat nga ay magpasalamat pa siya kay Senadora Amy dahil ipinilit niya si First Lady kay President Bongbong Marcos kahit na magaganda ang mga ex nito. Kung tutuusin, siya daw ang pinaka-ugly at may big tummy na puno ng drugs at ng alcohol. So ito ay hindi rin naman daw totoong quote mula kay Senadora Amy, pero kasunod yan, parang meron pang pasaring si Senadora Amy dahil sinabi naman niya na mensahe niya ito sa mga matatapang, referring to the staff of Palace, mga pulis daw na nagbibigay daw sa kanya ng impormasyon tungkol nga dito sa mga illegal na droga at siniguro niyang iingatan niya ang mga ito. Jiggy. At Maricel, mula nang ilabas ni Senator Amy ang kanyang mga akusasyon sa umano'y paggamit ng First Family ng droga, may tugon na ba ang Pangulo at ang First Lady dito? Nako, Jiggy, hanggang ngayon, tahimik ang Pangulo at si First Lady tungkol sa usaping ito ni Senator Amy Marcos. Kanina nga, sinubukan natin silang makapanayam doon sa kanilang event sa PhilSports Complex dyan sa May Pasig dahil event ito mismo ni First Lady. So naroon si Presidente, naroon si First Lady at maging ang anak nila na si Vincent. Pero quiet sila tungkol sa usapin na ito. Nag-inspection lamang sila dyan sa programa na inilaan para doon sa mga atletang Pinoy. Nagtayo ng mga museum, ng dormitoryo at ng kung ano-ano pa. Ang nagsalita tungkol dito ay si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakapanayam ng STL kagabi. At ang sinabi nga niya, mukhang desperadong hakbang daw ito para siraan ang Pangulo. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Castro. Namang scripted, tignan niyo yung papel niya, gano'ng kakapal. Binasa niya pa. So, ibig sabihin, coordinated ang moves nila. Desperado para masira ang Pangulo. Sino ipapalit niya? Yun ang tanong natin. Sino ipapapalit niya? Si VP Sara? Ang VP Sara natin, merong issue sa korupsyon. Iilan lamang yan na hindi naniniwala sa kanya, yung mga taong gusto siyang pabagsakin. Mga taong gustong magluklok ng isang taong hindi na makapaghintay ng 2028. Olol ka, Auntie Claire, sarap sampalin. Okay, dun muna tayo sa fake news na peaking away, no? Ng maghipag. So ito diversionary tactics din. Imbis na pag-usapan natin yung flood control, napunta dito sa maghipag. Senator Amy at Lisa, pareho nilang itinanggi, hindi daw sila nag-aaway. Ano ba to? So nagdadrama lang. Pinapasok na naman tayo sa mga bulsa ng mga hinayupak. Ito na nga yung sinasabi ko eh. Ang issue dito, flood control na ghost projects, bilyonis. Itong pulbos issue kay Bubuim, mukhang manhid ang tao dito, hindi na naniniwala, pati mga Armed Forces of the Philippines eh. Itong pulburon video, kumakalat, hindi rin naniniwala, EI. So ito, niribat na naman. Gusto nilang palakihin. Napapansin ko lang gusto nilang palakihin yung issue patungkol sa droga. Kasi alam nila, kaya nilang lusutan itong patungkol sa droga. So ngayon ito yung pinapalaki, pero itong issue sa flood control, hindi nila kaya yan lusutan. Kaya kung mukhang dinadivert na tuloy ang usapin, no, sa flood control, napunta sa droga, kaya naman nilang magdoktor ng resulta. Sa droga, hair follicle test tayo, panawagan hair follicle test. Kaya na, wala rin naman ang nangyayari eh. Ang pinaka-main issue ngayon kung paano nila nililimas ang kaba ng bayan. Na ngayon ikinanta na ni Saldico, si Martin Romualdez at Bongbong Marcos, matindi nga ho ang cover up nila, hindi pa rin umuobra. Ang taong bayan, hindi pa rin naniniwala sa kanila eh. Yan ang teorya ko lang na gusto nilang paingayin uli itong issue sa droga. Pero yung sa flood control, mukhang pagtakpan ho nila. Dito sila sasablay eh. Kasi pag malaman ang katotohanan at matumbok na talaga,
ng taong bayan. Dapat kasi meron talagang mag-imbestiga na hindi konektado sa gobyernong ito. Kumbaga independent talaga. Mga justices siguro or mga militar dapat. Huwag lang yung si Browner kasi tangin ng Browner, may ghost projects, 15 billion daw sa militar. Mukhang naisahan tayo sa nangyayari ang pasabog ni Senator Amy Marcos para sa akin. Na mukhang nalihis doon ang issue, na ang mahalagang issue ngayon na dapat na pag-usapan, yung flood control na kasabwat si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos na kumanta na si Saldico. Ito dapat yung pag-uusapan natin. Na huwag tayong pumayag pa na mapagtakpan pa ng ibang diversionary tactics. Balik lang muna tayo kay Buying, kunti lang kunti, bago tayo pumunta dun sa mga nilangaw, anak ng kamote. Alam mo si Buying talaga mahilig sa Bindalo, kaya nagalit si Buying siguro, ito yung lumalabas sa Batas PH, kay Bersamin, dahil nga sabi ni Bersamin, bigyan natin ng due process, no, extradition process itong si Bato. Doon na nagalit kasi gusto niya ng Bindalo. Pakinggan natin si Senator Idol Robin Padilla. Panood ko po sa isang TV program, ang isa po nating masasabing dating kalihim at dati po nating kaibigan, sinabi po niya na ang batas, we can bend the law, ang sabi niya. Ang tanong ko po, ako po kasi ay naniwala sa batas. Ako po ay 3 taon nakulong. Pinabayaan ko po, I served my sentence dahil naniniwala po ako sa batas. Ang tanong ko po, pwede po ba yun? Well, merong kasabihan na Latin maxim na dura lex, sed lex. Diba? The law may be harsh, but it is the law. Ibig sabihin, masakit man, diba? Ang sinasabi ng batas, yan ang batas. At kung akong tatanungin, hindi maaring baluktutin. Kasi Ben, baluktot. Opo. Kasi yun po yung napanood ko sa TV na pwede daw pong baluktutin na parang ruler. So, ang sa aking opinion, hindi maaring baluktutin ang batas. Tama ka. Animal ka. Yan ang dagat. Wow, dagat. Tama ka dyan, Kiko. Kiko Pangilinan. Nakaisa ka. Bakit hindi niyo pinagtulungan si Buying dyan sa sa Senado at si Senador Marcolita lamang ang galit na galit sa Bindalo na yan at ayaw. Kasi nga sumuporta rin po kayo sa Marcos admin. Ang problema ito, medyo hindi na maganda yung tabas ng bunganga ni Buying, yung utak nito gusto ng Bindalo. Alam nyo ang Marcos admin, talagang pag tinitingnan mo, parang na sila, nasa crisis na talaga ang Marcos admin. Ito na yung panahon ng dilema nila, na kunti-kunti na lang, kunting pitik na lang, bibigay na itong gobyernong ito, babagsak at babagsak. Dahil labo-labo na sila, tingnan mo yung gabinete, nagsilayasa na. Pinagtatanggal yung mga may kinalaman sa flood control, kusa ng winawalis. Kasi pag ganito kasi yung mangyayari para sa akin ito. Balik lang na tayo ng konti dito kay sa dalawang gabinete ni Marcos, si Pangandaman at si Bersamin. Alam nyo, pag itong dalawa ay kumanta, itong dalawa na pinangalanan ni Saldico, durog talaga si Bongbong Marcos dito, Martin Romualdez. Pag itong dalawa, alam nila to. Nung una, itinanggi pa ni Pangandaman yung sabi ni Saldico. Ngayon, itong si Bersamin, matindi rin yung statement niya. Nung sabi niya, huwag niyo na akong guluhin Ayaw kong makasakit. Ayaw kong makasakit. Hindi na ako public servant, nanahimik na ako dito. Tsaka meron pa siyang statement na binibitawan na medyo mabigat din. Ito, teka lang, basa lang tayo ng konti. Ito ay kumakalat na rin naman to sa social media Parang
ang lumalabas o dito ay pagbabanta or something, pag babanatan nyo ako, babanatan ko rin kayo. So, meron din akong nalalaman, kung may kung gawin ninyo akong parang full guy, gagawin ko rin pong full guy. Babanat po ako at hindi ako papayag. Ito, sabi, ito yung, basahin ko lang, I did not resign. Earlier in the day, last November 17, someone called to tell I had to go as the executive secretary. Ito na nga ang hinala ko dito, si Boying or si John Vic. The call was not from Malacanang. Hindi daw ito galing sa Malacanang. I informed the president by text. So agad niyang in-inform ang presidente, tinext niya, that I had no problem exiting. Wala siyang problema na aalis. About 2 p.m., the PCO reportedly announced my resignation out of delicadeza. Ito na si Claire Castro. Still, I did not submit any letter as of then. Last Tuesday, I went to Office of Executive Secretary, quickly bring out my personal items and papers. So, wala pa siyang resignation letter. So, umaasa pa siya na ibabalik. Pero nag-appoint na si Bangag, si Recto, putang ina, na traidor nga, as well as to start a perfect transition with my successor. Before I left for home, I signed my letter expressing my submission to the President's prerogative with instructions to my staff to bring letter to the office of the appointment secretary. I left deciding that the would be the last time I would step into that office. So itong revelation ni Lucas Bersamin, maliwanag na trinidor siya tinabla. Ito ang nangyayari. So sa nakikita ko sa galawan ni Buying, galawan ni Bongbong, ipipin down ito. Papatahimikin. Kasi nabanggit ka na Inunahan siya Inunahan siya na China, Bersamin, tanggalin ka namin, baka bigla kang kumanta. Palabasin namin for delicadeza kasi binanggit na yung pangalan mo ni Saldico. Pati yung yung apo mo. Ito parehong ganito. So ang abangan natin, yung talagang statement ni Lucas Bersamin, kung ano ang nangyayari na totoo. Sino ang nag-utos ng mga insertion? Ikanta ba nila si BBM? Pero nakikita ko, sabi niya, mas okay pa daw si BBM sa kanya, anak ng kagwang Utang nangyayari sa bayan, dilubyo, okay pa rin sa kanya. Naninipsip, baka sakaling madala pa. Pero itong si Pangandaman ngayon, walang statement, tahimik ko. Sa bagay kasi ang babae, alam nyo po, tahimik talaga yan. Baga hindi sanay maglaro sa galaw ng mga sindikato. Inagkataon na sa circle ng mapyaho itong babaeng ito, didali ka ngayon. Wala na pong lusot itong gobyernong ito. Wala nang naniniwala. Lahat ay galit na. Meron mang naniniwala at meron mang hindi nagagalit. Yung mga supporters nila na nagrarally nga, akala ko nga biro lang yung magrally kaya tayo. Akala ko biro lang ba? Magrally tayo to support Bongbong Marcos. Anak ng kamuti, nagrally nga. Nilangaw ang mga buwang. Putang ina na ito. Hoy, nasan ka gadun? Gadun. Sabi mo, ang dami ho ninyo. Bakit ito na ho ang nangyayari? Panoorin natin, Utsa na, Ayan ho. Rally ng mga tanganistang, bubonistang, loyalista ni Bangag. Ano sabi na? Protect PBBM. Bantay demokrasya, anak ng kagwang. Bantay kapayapaan, sinindihan pa ng kandila. Buti. Nagsindi pa ng kandila, na? We love you, BBM. Utangin na mga durugista siguro itong mga hinayupak na ito, no? Utangin ang dami, hindi mahulog ang karayom. Wala pang 50 to. Wala pa. Anak ng kagwang ninyo. Kulang yung tao, kinurakot nyo na naman ang budget dyan.
Putang ina, circle lang yan ha. Hindi nyo mapuno-puno. May dala pa kayong watawat ng Pilipinas. Sinindihan nyo si BBM, buhay pa naman yan. We love PBBM pala. We love PBBM. Ay, we love PBBM. We love BBM. Putang ina nyo. Yan na ho. Wala na ho. Wala nang nagmamahal kay BBM. Ito ay legit na nilangaw. Diyos ko, Ginoo. Wala nang mga supporters yan. Ilan lang kayo. Kaya ang sinasabi ni Larry Gadon, marami daw, 32 million, gigil na gigil. Naime. Pero wala eh. Ito po yung bilang nyo. Wala pa po kayong 50. Puta na flood control yung budget dyan. Pikat yung mga tanganistang bubunista. Kawawa naman ho kayo. Hanggang ngayon, buti na lang, ilan na lang yung tanga. Ba't wala si ninyo dyan? Ba't hindi kinover ng mga bayarang Ensaymada, Bulager, si Bongbong? Putang ina, 2 billion pa naman gastos niyan. Next year, 2 billion. Pero tingnan, supporters. So, dito na lang ako naniniwala talaga. Walang supporter si Bongbong Marcos. Tunaw na. Wala nang naniniwala yan, anak ng kagwang. Sino bang nagmamahal sa Adictus Benedictus? Putang, nasira ulo ka man. Ayan o. Tinirikan na ho nila ng kandila. Kala mo lamay, undas, sumabol sa undas ang mga animal. Tapos na po yung undas. Na masyadong putang ina, we love PBBM. Salamat naman sa Panginoon, ilan na lang yung mga drugista. Kunti na lang pala sila. Ayos. O, ayan. O. Yan ang resulta ng galit ng taong bayan. Ito yung Gadon. Wala ho talagang supporter si Bongbong Marcos. Tingnan mo malungkot si nanay. Yan loyal na loyal talaga yan kay BBM. May dalang placard. Yung isa hindi pa umarap sa kamera. Anak ng kamote. Alam nyo ba yung mga pinagsasabi nyo yung Janay? Alam mo itong babaeng ito yung bastos na babae doon sa libingan ng mga bayani. Naalala ko ito eh. Didiis man to dati, sama-sama sa mga didiis. Pero ito, tumanda ng paurong si nanay. Kawawa naman si nanay. Sabi niya, putang ina, ilan na lang kami dito. Wala man lang sumama. Nasaan yung mga durungista sa Tondo? Dapat tinawagan nyo. Okay, ito ang sabi dyan sa mga signage nila. Walang Merry Christmas at manigong bagong taon para sa mga kurakot. Tama ka dyan. Si BBM, no? Si Martin Romualdez yung sinabihan nyo dyan. Makukulong ang mga animal na yan. Tapos ito, protect BBM, bantay kapayapaan, bantay demokrasya, magkaisa. Putang ina nyo. Wala. Kaya namin sa bangag na presidente, kayo na lang, magkaisa. Nyo. Ito pa isa. Laban ni PBBM sa korupsyon, laban ng bawat Pilipinong tanga. Si BBM nga yung kumatanggap ng kickbacks. Hindi nyo alam? Putang ina, kinanta na ni Saldico, Martin Romualdez, hindi nyo pa rin alam, ang tanga nyo naman. Wala nang maniniwala ko sa inyo. Pati si yung si Orly Gutisa, anak ng kagwang, tinarantado ho ninyo eh. Pakinggan po muna natin itong si Orly Gutisa bago natin balikan tong rally nila. Tingnan mo Ito yung rally, putang ina. Oy, mga tanganista, pakinggan natin. Itong si Mike Defensor isiniwalat dahil sa katakot-takot na revelasyon ni Orly Gutisa, ginagago ng gobyernong Marcos. Pakinggan natin. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-mali ang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ito yung rally, mga bubunistang tanganista. Tingnan mo. Maraming salamat. Meron din tayong mga senior na matatalino. Putang ina kayo, ilan lang kayo.
simula ho nang nangyayaring nung ikinanta ni Orly Gutisa at Saldico, putang ina, wala nang naniniwala kay Bangag, nag-withdraw na. Ang sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President PBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Puta, galit na galit yung mga mga 10 nagrari dyan sa Wilgam Rotunda. Ikaw yung ipakulong, sabi ni Mike Defensor. Dapat talaga ipakulong ni BBM yung sarili niya. Ikaw yung mastermind. Ikaw yung gumagawa ng insertion sa budget. Tama? Banatan mo, Sir Mike. Oh. Yan yung rally. Oh. Ay, mga bubonistang tanganista, dyan man sana. Ganyan. Ganyan man sana yung rally ninyo para utang ina makita namin na marami kayo gadon. 50 lang, nak ng kamote. Oh. Noong una, si Sergeant Gutesa sabi niya, hindi ko kailangan ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po kung isama sa Witness Protection Program. Sasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi lang po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Ciao. So, Philippine Marines na ang nag-detain kay Orly Gutisa, anak ng kaguwang. Oh. So, nasa na ngayon si Orly Gutisa? Wala pa rin, nakakulong pa rin. Ang tindi mo bubuim. Tuloy, sir. Alam niyo po, ang kinakaawa ko, naintindihan ko, si Sergeant Gutesa, napapirma na po nila ng affidavit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Pucha. Binidyo si Sergeant Gutesa, pero hindi po ko galit. Kahit nabaguhin niya kwento, naintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naintindihan ko, Sergeant Gutesa, huwag kang mag-alala, naintindihan ka ng sambayanang Pilipino. Basta tumayo balahibo ko, sabi ni Defensor. Hindi kami galit, Gutisa. Kahit baguhin mo yung statement mo, binidyo daw para sabihin na siya, magre-recount. So malamang ipapalabas yan sa social media, yung video na yan, at gamit yung mga ensaymada vloggers, mga bayaran ni Bongbong. At kukunin din yan ng media para masira si Mike Defensor at si Marcolita. So, wala tayong magawa. Siyempre, mahal natin yung anak natin, asawa natin. Tinatakot na. Putang na, nagkamali ho si Orly Gutisa sa pagpunta sa mga kasabahan niya. Ang aking apila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan nyo naman po yung tao. Correct. Total naman, napapirma nyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video nun niya. Na sinasabi na iba na ang kanyang salita, na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan nyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit 5 sa kawalangyaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Gutesa, konsensya, nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo, nalunod yung pamilya sa Bicol, binabaha, nawalan ng negosyo, nawalan ng pangkabuhayan. Pero ni 5, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang kontraktor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang yan ng pera at na konsensya sa nakikita niyang nakawan sa sambayanang Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din
Bakit? At least, buti yung pamilya niya, nakuha nila ni Defensor. Si Egotisa lang. Yung hindi nila nasalba, anak ng amote. Dahil si Saldico, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Gotesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayong kulang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Tangay na, mga tanganista. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Correct. Ikaw ang dapat mahiya. Grabe, ang bigat. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Kutsa, ang bigat ng mga binibitawan ni Mike Defensor. Pinipli ko lang para makita ng mga bubunistang tanganista na nilangaw yung kanilang animal na rally. Makita ninyo, ito yung tunay na rally. Anak ng amote naman. Magrarally kayo. Teka lang. Dito natin sa taas. Para may comparison lang tayo. Tignan natin ang comparison. Ito, mga tanganista, Tingnan nyo Taano nyo po ito'y paliwanag. Rally sa baba. Ng mga galit kay BBM. Rally sa taas. Hindi galit kay BBM. Puta. Uy! Ano ba yan? Ayan, mga DDS yung sa baba. Sa taas, mga bangag supporters. Tuloy lang natin. Ito. Kita nyo? Ang layo ng diferensya, no? Ngayon, sasabihin nila. Ang sabi po nila, Saldico, umuwi ka. Harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung ngayon, sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, may kaso biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Correct. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabalik na rin? Para ano? Patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo. Binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Paano ang edukasyon? Yung pilit, kinunan nila yung pondo. Paano ang mga na-hospital? Hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Kutsa, grabe na. Ang init na ni Mike Defensor, no? Ipakulong mo, BBM, yung sarili mo. Ayan yung nangyayari. At tika lang. Ayan ang tunay. At saka wala nang naniniwala dyan, mga bubonistang taganista kay BBM. Pabihira naman kayo. Huwag nyo nang ipilit yung rally-rally niya. Bantay, kita mo yung daming mga supporters ng mga Duterte. Puno na yung EDSA. Mga Pilipino, halo-halo na. Galit kay BBM. Tapos kayo nagrarally, putang ina, nakakahiya naman. Bantay bantay demokrasya. Wala nang demokrasya dahil nga pinagtatakot nyo na yung mga nagkikriticize sa inyo. Tatawagin nyo na agad destabilizer, tatawagan nyo na agad sedation yung ginagawa ho ng mga pagrarally. Ito ho, tingnan nyo po ang diferensya. Yung sa taas, pro BBM. Yung sa baba, galit kay BBM. Animal tong mga to. Hindi man lang kinikilabutan tayo dito. Kayo na po ang maghusga. Ito po sa taas ay nagrarally. Mahal daw nila si BBM. We love BBM. Ayan. Yung sa baba naman po, galit sa Marcos admin dahil sa korupsyon.
Sino kaya ang paniwalaan ng mundo? Yung mga supporters ni Bubuim na wala pang 50 na nilangaw? O yung mga Pilipino nagrarally sa EDSA, sa Quirino Grandstand, 2 araw, 3 araw sa EDSA, na puno, talagang milyon-milyon ang dumating. Nasaan na yung mga supporters gadun na pinagmalaki ho ninyo? Na maraming supporter si BBM. Maraming nagmamahal si BBM. Kay BBM. Anong maraming nagmamahal? Maraming galit. Tingnan nyo po. Sino ang marami? Alin yung marami? Yung nagmamahal kay BBM na may dala pang watawat o itong nasa galit kay BBM, galit sa Marcos admin? Gumising na po kayo, mga supporters ni BBM. Hindi nyo na po kayang isalba itong si Bongbong. Talagang darating ang time, kakalad ka rin ho talaga yan. Kita mo naman, patikim pa lang yan ha. Malamang sa malamang, bago matapos ang taon, mayroong muling ganyan. May rally sa November 30. Kaso nga lang, mga Pilipino, hindi ko po kayo i-encourage na pumunta sa November 30 rally. Dahil rally po yan ng mga komunista, mga kaliwang grupo, mga pinklawan, mga dilawan, na sila po ang nag-cause ng division sa ating bansa. Kung magsama-sama lang ho tayo ng panawagan, magkaisa lang tayo, wala namang ibang pwedeng managot dito, kundi ang Marcos admin. Yung mga issue kay Vice President Inday Sara, gawa-gawa lang ho yan. Claire Castro, putang ina, gawa-gawa lang yan ni Tambalustos, gawa-gawa lang yan ni Sandro. Hindi totoong may korupsyon sa confidential funds ni Vice President Inday Sara. Kasi sinabi na po yan ng Commission on Audit. Malinis eh. O di ba? Kung may korupsyon sa confidential funds ni Vice President Inday Sara, bakit walang nakasuhan na Commission on Audit? Di ba? Wala. Kasi walang korupsyon. Sumusunod sa Joint Circular ang Office of the Vice President. Walang korupsyon na nangyayari. So ngayon ito kay Bongbong Marcos, flood control, trillion, 1.2 trillion. Utang ina, dapat nga hatulan sila ng hatol na habang buhay na yung pagkakulong, dapat nga hukumbitay nga eh. Dahil sinasaula po nila yung pondo ng bayan. Ito ho ang patunay. Wala nang loyalista. Tunaw na mga hinayupak kayo, wag na po kayong umasa na may maniniwala pa kay Bongbong Marcos. Na mispong mga tawag dyan, negosyante. Nagsilayasan na. Tingnan, hanapin ko lang kung nandyan yung video. Mismong mga negosyante, nagsalayasan na. Galit na sila, dismayado na sila eh. Kailangan hanapin ko lang kung meron. Wala na. Kailangan. Na-delete mandong. Basta mga negosyante, mga direct foreign investors, nagsilayasan na dahil po, sa korupsyon ng gobyernong Marcos kaliwat kanan. Yung taga-ibang bansa, wala na, nasasaktan na eh. Ayaw na mag-invest. Sa Pilipinas, nalulugi na sila. Yung mga foreign investors. Yung iba nagsasarado ng kumpanya. Wini-withdraw. Wini-withdraw na ho yung kanilang mga investment. Yung mga pledges ni Bubuim, nawi-withdraw na. Yun na nga yung inaasahan eh. Wala na yung international community. Sinusuka na si Bongbong Marcos. At hindi na po tayo makabangon pa. Dahil wala namang alam ang presidente natin. Kaya kayo, mga supporters ni BBM, sa susunod, mag-rally naman kayo ng kikilabutan kami. Putang ina ninyo. Tumigil lang ako kayo sa kahibangan. Wala na pong mangyayari sa inyong pagsuporta kay BBM. Pati kayo makukulong. Sumuporta kayo sa bangag. Malapit na po ang paghuhusga. Sa sunod, lakihan ninyo ang pondo. Putangin ang pondo na yan sa pagrarally na flood control yata ni ninyo Barsaga.
Ayan po ang patunay na wala na pong nagmamahal kay Bongbong, natunaw na po ang mga loyalista. Na-convert na po sa galit ang kanilang pagsuporta kay Bongbong Marcos noon sa pangangampanya. Ang daming supporters, no? Simula nang ginago ninyo ang mga Duterte, sinula yung tinarantado, trinidor ninyo ang mga Duterte, natunaw ang lahat ng mga supporters ninyo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.